Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, si Gandara, upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga sa paghingi ng sorry ng bake shop, Julie's Bake Shop kay Kim Chiu. Akala ko naman wala silang gagawin kasi parang ilang araw na wala tayong balita. Abay pinagpipiestahan ng mga tao yan. Di ko na nga lang pinapansin, di ko na pinapalaki. Once is enough yun. Parang panawagan lang din at pagdedepensa kay Kim Chiu yung ginawa ko. So kung napansin yun na tinalakay ko siya, yun ay dahil para depensahan si Kim ha. Huwag kayong mag-isip na nag-spread ng negativity. But yon ay to defend Kim Chiu, and pagkatapos ko depensahan, tapos na. Tapos na kasi yung explanation ko, ayaw kong mag-ubos ng laway sa kanila. Kung hindi nila naintindihan yun, bahala sila sa buhay nila. Mga BO-BO na lang sila kapag kaganon, or nagbubulag-bulaga, nagbibingi-bingihan, kasi ang talagang target nila, hindi dahil sa hindi nila na-get si Kim, but kundi talagang tunay na i-bash si Kim Chiu. Kasi yung mga magre-react lang doon, dapat yung hindi lang talaga na-get si Kim Pero kung ipagpipilitan mo, abay, ano na yon, hindi lang sa hindi mo siya na-gets, target mo talagang sirain at i-bash si Kim Chiu. Kaya, wala kaming time para sa mga toxic na taong ganon. So, thank you so much sa Julie. Dahil akala ko mananahimik na lang talaga sila. Pero maraming salamat. Ano kaya nangyari doon sa empleyado doon? Kasi, well, ayokong i-judge yung empleyado. Kasi, hindi naman, wala namang full video na pinakita kung may ginawa ba siyang pagsaway or wala lang talaga siyang nagawa. Dahil isa lang siya doon. Parang wala siyang power, ganyan. Ano kayang nangyari? Ano kayong action na gagawin ng Julie? And si Kim naman ay happy dahil na ano na rin siguro siya na ano rin yung puso niya na okay pala kami, ganyan. Kasi maski ako may konting tampo na mararamdaman, pero since may paganyan, nakasupport pa rin, so okay naman pala, 'di ba? Anyway, thank you so much sa pagbibigay ng aksyon. So, anyway, bago tayo magpatuloy sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po yung subscribe button natin at notification bell na nandyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, naman ng comment po muna tayo kay Madam Yvonne Galvan. Ayan, di ba parang ang sarap lang magbasa ng gantong comment, napakalinaw. Medyo maikli lang din kasi kaya ang linaw. Oo, di ba? Hindi nahihirapan yung mata natin. Anyway, sabi niya dito, I love Duterte pero hindi naman malamong ko yung utak ko. And I analyzed muna what Kim Chiu said. Wala naman pong mali. So, bahala sila. Basta ako, manonood pa rin ng movie ng Kim Pao. Thank you so much, Madam Yvonne Galvan. Yes, meron talaga mga taong gamunggo lang yung utak. Pero wag nating maliitin, ha? Hindi tayo nang didiscriminate. Dahil tulad na sinabi ko sa unang video, meron talagang mga tao na hindi agad nakaintindi, hindi agad nag-process sa utak nila. And okay lang yun, parang normal reaction ng mga taong hindi agad na-gets, hindi agad na-intindihan. Pero yung maipilit lang, iba na yun. Mga toxic people na hindi deserve na ating time and the energy. So, ayan, thank you so much, Madam Yvonne. Kung naintindihan nyo agad, naisip na wala namang sinabing mali si Kim Chiu. So, yes, manonood pa rin ang buong Kim Pao fans ng movie ni Kim and Paolo. Mapa-individual fan ni Kim, fan-base ni Kim, fan-base ni Paolo, and tambalan na lang dalawa, manonood pa rin ano man ang ating paniniwala pagdating sa politiko. Magkakaiba man tayo ng paninindigan, pero pagdating sa Kim Pao, iisa lang tayo dahil alam natin na walang tinatapakan na iba ang dalawa. 'Di ba? Anyway,
Sabi naman dito ni Madam Black Charm. Ayan. Ang babaw ng mga tao, Diyos ko. Kayo lang ang nagka-cancel ng movie dahil wala sa lugar na panghuhusgan niyo kay Kiam. Wala siya kinalaman sa issue ni Pres Duterte. Making makatwiran sana tayo sa mga sinasabi at ginagawa natin. Isip-isip din tayo kung may time. Kung may time, pero mukhang wala silang time doon. Masyado kasi silang double time, so hindi na talaga nakapag-iisip. Dahil ang mga nag-aakusa ng tao walang koneksyon sa issue ay hindi nakakatuwa. Ang mapurwisyo ang buhay ni Kiam na wala naman siyang kinalaman pero siguro hindi ganon kakited ang isip ng tao. Hindi lahat ng tao ganong kakited yung isip kaya hindi lahat ng tao ay kanilang mahihila, kanilang mapapaniwala, kanilang madadala sa kanilang mga ganyan-ganyang black propaganda. Black propaganda. Tingnan nyo, di ba, parang na-wash out yung mga bashers sa grabing suporta na natanggap ni Kim and Paolo sa kanila pong mga mall shows. Yung iba sinasabi na dahil baluarte yun ni Kim. Pero kita nyo naman sa sumunod na event ng Kim Pao. Abay, ganun pa rin, di ba, kadami yung tao na nakasuporta sa kanilang dalawa. Sabi naman dito ni Madam Rosario Calma, walang dapat ikabahala si Navong, Kim at It's Showtime. Wala naman silang masamang sinabi. Nag-connect lang ang mga bashers dahil sa dating Pangulong Duterte. Hindi naman sila ang rason kung bakit nasa ganyang kalagayan ang dating Pangulo. May mga ginawa at nagawa siya labag sa kautusan ng Diyos at tao. Huwag natin kalimutan na lahat ng ginawa natin ay babalik at nang higit pa sa mga nagawa at ginawa natin. Oh, ayan. Pero wag na natin pag-usapan yung politiko. Meron naman, politika, wag na natin yung pag-usapan. About po sa Showtime kay Kuya Bong and Kim, yes, wala pong dapat na ikabahala ang sila. Dahil malinis ang konsensya nila, wala silang tinatapakan, higit sa lahat wala silang pinaparinggan. Nasa utak lang talaga yun ng mga tao kasi mainit yung word na deserve. Pero it doesn't mean na porke mainit ang salitang deserve ay wala lang karapatan ang mga kagaya nila na banggitin ito. Kasi mahilig naman silang banggitin ang word na to even before pa. So, eto na nga dahil sa sobrang, dahil nga sa naging issue, nag-viral ko ano-ano na, napaka-OA ng reaction ng iba, ay meron pang pangtatakip sa mukha ni Kim Chiu. Eto't may update si Kimi. Ayan, meron pong parigalo ang Julie's Bake Shop sa kanya, and eto yung caption niya. I-zoom natin kasi di ko na yun makita. Just to read the letter from at Julie Bake Shop's family. From Mige at Julie Bake Shop's family. They gave me flowers and a letter which I just read today. Thank you, fam. What a great way to start the week. Good morning, mga ka-freshness. O, diba? Happy na ulit si Kim Chiu. Akala ko mananahimik na lang ang Julie, pero ayan pala, mayroon namang may pa-update naman si Kimi. Umaksyon din naman pala agad sila. May nagpadala din naman agad-agad kay Kim Chiu ng ganyan. So, ito nga, based sa chika ay inaksyonan na ang Julie's Bake Shop yun. And ito yung nakakainit ng ulo Yung kahit nag-sorry na, yung nagpasimuno ng chika na yan, hindi na mawala. Nag-iwan na siya ng napakarumi. Na kahit mag-sorry siya, hindi siya nawala. Or mawawala agad-agad. From Madam Rosemary na Sis Valencia, comment niya dito na dami siya bintan. Mababawi ba ng pag-sorry ang pangbabash kay Kim? Kaya nga Tapos alam niyo ba, may bago pa yung update na parang wala lang, tuwang-tuwa pa, dumami daw yung followers niya because of that. OMG, what a shame, diba? Nag-sorry ka tapos after tuwang-tuwa ka.
Grabe, dahil sa followers. Ay, grabe yon. So, yan yung nangyari, oh. Anyway, ayan na nga. Yung iba nagtatanong ano kaya nangyari doon sa empleyado na nandun sa baba. May action kaya dyan, yung Julius. Yung iba hindi daw naman natin alam yung buong istorya. Baka sinitan na nitong isa or nung empleyado, pero wala talaga siyang magawa, hindi niya kinaya. Malay yun daw, itinawag na, agad-agad di kuya, ganyan. So, yun. Ano daw kaya? May mga nagko-comments. Anyway, ito yung letter ng Julius kay Kimi. Basahin nga natin. Again, isusum ko ulit. Di ko yan kayang basahin. And itong masama, kapag nag-zoom na ako, nagbe-blur naman. Nagbe-blur. Sabi dito, Dear Kim, congratulations in advance on the success of your movie. Please know that we are here for you and really support you. We do not condone the recent incident in Mindanao, and rest assured that we have already taken the necessary steps to address the matter. Once again, thank you for being our ka-freshness. Love, Julie's family. So, ayan. Ang sweet naman pala nung letter. Kaya nag-struggle tayo sa pagbabasa kasi ang liit. Anyway, ito yung caption naman ni Kim Chu. Thank you, fam. No worries. It's a great day today, mga ka-freshness. Love you all. Hashtag accountability. Ayan, nakatag po dito ang at Julie Bake Shop. O, diba? No worries daw. Sabi ni Kimi. Anyway, hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.